Napaka-disappointing ng naging performance ni Paul Lee dito sa knockout game ng Magnolia kontra Barangay Ginebra. Ang number 1 scorer nitong Magnolia Chicken Templados Hot Shots ay 6 points lang ang na-score. At hindi ito ang unang pagkakataon. Marami ng beses napansin ng mga fans ng Magnolia na ito si Paul Lee pagdating ng playoffs, kung hindi bababa yung performance ay hindi makapaglalaro dahil sa injury. At sabi nga nung iba, mukhang panahon na para ito ay palitan. At ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng ipalit dyan? Dahil alam natin na high volume scorer si Paul Lee. Maraming options sa Magnolia. Unang-una, sa tingin ko si Stephen Holt. Nakita natin kung ano kayang gawin ni Stephen Holt para dito sa Terra Firma. Kaya hindi na ako magugulat kung siya ang ipapalit dyan. Pangalawa, ito si Arvin Tolentino. Nakita natin yung scoring ni Tolentino ngayon. 20 points pataas ang laro dito sa Northport Batangas. Yun nga lang ang problema, kung ito si Arvin Tolentino ay baka ibalik sa Barangay Ginebra dahil nga injury prone ito si Jamie Malonzo. Kung sakaling hindi available ito si Stephen Holt at ito si Arvin Tolentino, pwedeng subukan kunin ng Magnolia ito si Mikey Williams. Alam natin si Mikey Williams ngayon ay hindi naglalaro sa PBA dahil may contract dispute dito sa TNT Tropang Giga. Pero mas mabuti pa ang gawin na lang ng Magnolia kung talaga gusto nilang makuha si Mikey, ay ibigay na lang yung kagustuhan ni Mikey. Sabihin nila sa TNT na ibigay yung kontrata na gusto ni Mikey, pagkatapos sign and trade. Pipirma siya sa TNT pagkatapos iti-trade sa Magnolia kapalit ni Paul Lee. Sa tingin kasi ng karamihan, parang mas maluwag sa pera ang SMC kumpara sa MVP Group. Kaya kaya nilang ibigay yung hinihiling ni Mikey Williams. Kung sakaling lumipat si Mikey Williams dito sa TNT kapalit ni Paul Lee, itong si Paul Lee magiging maganda contribution niyan dito sa katropa. At itong si Mikey Williams naman magiging top scorer ng Magnolia. Gaano nga ba katotoo yung balita na ito si Coach Aldin Ayo ng Converge Fiber Xers ay baka tanggalin na dito sa kanilang lineup next season? Kadalasan dito sa Converge na pag-uusapan ay yung rebuilding o revamp ng mga players. Pero ngayon mukhang pati yung coach ay mapapalitan na rin. Ang isang senyalis dyan, katulad nung nabanggit na natin dati, ay yung pag-trade dito kay Jeric Balanza. Ito si Balanza, personal na kinuha yan ito Coach Aldin Ayo dahil siyempre player niya yan nung college at pamilyado sa kanyang sistema. Pero dahil natanggal na si Balanza dito sa Converge, mukhang ibig nitong sabihin ay bilang na rin ng oras ni Coach Aldin Ayo. Maraming mga options na pwede silang kunin at ang isa sa tinitignan ng karamihan ay baka itong si Tab Baldwin ang kunin ng Converge na bagong coach. Siyempre may kontrata itong si Baldwin dito sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP at sa MVP Group. Pero kung gusto naman ni Dennis Uy, yung may-ari ng Converge, na bilhin itong kontrata niya ay kaya nilang gawin. Lakihan lang nila yung offer dito kay Tab Baldwin at sigurado na tatanggapin yan. Sa ngayon kasi itong Converge, kung gusto nila na maging competitive at tumalo dito sa SMC at sa MVP Group, kinakailangan ay magpakawala sila ng pera. Ganyan talaga labanan dito sa PBA. Kung sakasakali na milyones na ibigay nila dito kay Tab Baldwin, sigurado na magre-request yan na ma-release mula dito sa MVP Group at pwede na siyang lumipat dito sa Converge Fiber Xers. At kung yan ay mangyari, pwede na niyang gamitin yung kanyang talento sa pagko-coach para magawan ng isang championship caliber team itong Converge. Nakita natin kung gaano kahusay ito si Baldwin sa paghawak dito sa Gilas, Pilipinas. Kaya hindi tayo nakikita ng problema kung siya naman ang magko-coach dito sa Converge. Kung sakasakaling hindi yan payagan ng PBA dahil sa foreign coaches rule nila, mag-hire lang sila ng isang Filipino coach at gawing acting consultant itong si Tab Baldwin.